Good day mga kasityo, welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure, Attack and Survival at Kababalagan Stories. Nakita nyo ba sa aking likuran ang wasak na bahay na ito na dating pinamugaran ng maligno engkanto at kung ano-anong kababalaghan ang nangyari sa bahay na ito. Dumalaw lang ako doon dahil 3 years ago binlag ko na ito, pero hindi ito ang ating pag-uusapan. Ibang klaseng kababalaghan stories na nangyari sa akin, sa aking kapatid at sa aking pinsan. Week lang na ito at ikikwento ko sa inyo, kaya samahan nyo na ako at tayo ay umatak na. Meron kaming kamag-anak na pumanaw, so kailangan pumunta kami doon para makita namin yung burol. Nagkataon na pumunta kami ron sa burol ay alauna na ng madaling araw. Dahil mainit ang panahon, so sinundo ko ng kapatid ko, pumunta kami doon. Pagdating namin sa lumang punerarya, hindi ko na babanggitin ang pangalan, tago na lang natin ang identity ng puneraryang ito. Luma, makulimlim ang ilaw at mapanglaw na mapanglaw sa loob. Ibig sabihin, talagang napakalungkot ng loob pagdating mo sa loob. Dating namin doon, kita namin ang mga kamag-anak, konti lang. Mga apo tulog, anak tulog. Yung isang anak, in-entertain kami, anak ng pinsan namin. Pero nagkataon ng gabing yon, ang nakaburol, ayun lang aming pinsan. Wala pang iba. So, yung aking pinsan na isa, si Marlon, ang sabi sa akin, Kuya Tony, parang nakakatakot naman ang hitsura ng puneraryang ito. Bakit ganito ang ilaw? Dapat maliwanag na maliwanag, pero dim ang ilaw, tapos luma ang pintura ng pader. Talagang, at doon sa may parting papuntang likod, medyo madilim dahil yung mga ibang kwarto doon walang nakaburol. At napag-alaman namin na wala palang backdoor ang building ngayon. So mga sabihin natin 2:30 ng madaling araw, nagkikwentuhan kami. Ako, kapatid ko, si Agot at pinsang kong si Marlon. At isang mama, at saka mayroon pang yung anak ng pinsan namin. Bali 5 lang kami nagkikwentuhan. Silang tatlo'y nado sa labas, ako'y nado sa loob. Suddenly, biglang may dumaang lumulutang na kabaong sa gitna ng bulwagan. Dire-diretso, lahat kami ay natulala. Walang nakapagsalita, walang nakaimik, at lahat ay natigilan. Dahil may kabaong na puti na lumulutang sa ere. Dire-diretso. Sa likod ng puranan, may madilim na area doon. So nung makalampas na yun, para kaming na-shock na hindi namin maintindihan kung ano ang aming gagawin. Kaya tumahimik lang kami. Nung pagkalampas ng kabaong, dahil tahimik nga kami, suddenly, biglang may pumasok naman. 4 na katauhan. Walang imik, mga payat sila. At usong nilang stretcher. Ang laman ay patay. Ang mga tao hindi umimik, dire-diretso lang ang mga tingin. At sumunod drone sa kabaong na puti papunta sa likod ng building. Actually, wala siyang likuran dahil wala siyang backdoor. Dire-diretso lang siya doon. Dahil may mga bakante parong kwarto na pwedeng pagburulan. At ito ang nakakapagtaka. Pagpasok nung 4 na katauhan kasama yung patay, hindi na sila lumabas. Pero ang building ay walang backdoor. Kaya kami ay talagang kinilabutan sa aming nakita at naranasan sa lumulutang na kabaong na puti at dumaang patay na usong ng 4 na katauhan. So kung kayo kaya ang maka-experience o mangyari ang bagay na ito sa inyo, ano ang una ninyong gagawin?
Kami ay walang nagawa kundi tumahimik na lamang at magtinginan. At sabi ko nga doon sa pinsan ko, tayo ba ay magtatagal pa rito? Dahil masarap ang kanilang kwentuhan, pero nag-isip na rin sila, mabuti pa'y umuwi na tayo. Kinikilabutan ako ng husto dito, sabi ng aking pinsan. Hindi na raw kaya ang kanyang naranasan. Actually, yung naranasan namin, na may lumulutang na kabaong na puti